medyo pahina ng pahina investment sa atin, ano? Pati sa tourism, medyo huling-huli tayo sa mga kapitbahay natin, no? Yan, produkto yan ng lack of trust sa ating bayan, no? Nung una, sinasabi nila, ang problema, maraming ika nga yung pagpapalit-palit ng policy. Pangalawa, yung red tape na nababawas-bawasan ngayon dahil sa ARTA. Pero ang talagang killer dyan, yung scandal. Yung sa yan whether we like it or not, nakarating sa ibang bayan yan, at kung tayo pinagpipilian ng investment, kahuli-huli tayo sa choice. Lalapas-lampasan na tayo nung ating mga kapitbahay, no? Pati nga yung Vietnam na huling-huli sa atin nung araw, nilapas-lampasan na rin tayo, no? So, yan ang problema. Update tayo sa pinuno ng Employers Confederation of the Philippines at ang pinuno rin ng Philippine Exporters Confederation Inc. Walang iba kundi si Ginong Sergio Ortiz Luis. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Sergio, Admar at MJ po inyong makakasama ngayong gabi. Maraming salamat. Good evening, Sir Serge. Hi, magandang gabi sa iyo, MJ at Admar, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Opo. Di po ba meron tayong mga seasonal na reason? Dahil season ng maraming trabaho, meron ding season na nababawasan po yung nagtatrabaho. Hindi po ba ito yung reason nito or dahil nga po sa krisis dala po ng nangyari doon sa gitnang silangan po, Sir Sergio, na minabuti ng mga employer na medyo magbawas at maghigpit ng sinturon? Alam mo naman kasi ang employment, produkto yan ng ika nga ng investment, no? Medyo pahina ng pahina investment sa atin, ano? Pati sa tourism, medyo huling-huli tayo sa mga kapitbahay natin, no? Yan, produkto yan ng lack of trust sa ating bayan, no? Nung una, sinasabi nila, ang problema, maraming ika nga yung pagpapalit-palit ng policy. Pangalawa, yung red tape na nababawas-bawasan ngayon dahil sa ARTA. Pero ang talagang killer dyan, yung scandal. Yung sa yan whether we like it or not, nakarating sa ibang bayan yan, at kung tayo pinagpipilian ng investment, kahuli-huli tayo sa choice. Lalapas-lampasan na tayo nung ating mga kapitbahay, no? Pati nga yung Vietnam na huling-huli sa atin nung araw, nilapas-lampasan na rin tayo, no? So, yan ang problema. Pero meron namang hindi siguro na-capture yung maaaring compared to last year, bumaba yung unemployment, no? Pero mula naman nung Marso papuntang Abril, nabawasan naman yung nadagdagan naman yung employment. Kasi alam nyo, every year, 800,000 to 1 million nagkakaedad at saka mga graduate joining the job market. No? Nung maraming sagana tayo sa investment, na-address yan, yung employment nila. Pati nga nakakabawas pa nga tayo doon sa informal sector na yung mga farmers, fisher folks, mga market vendors, mga ambulatory vendors, yan, nalilipat sana yung iba sa formal sector. Pero ngayon, hindi na na-address yan, pati yung mga employment nung gumagraduate na bago, nagkakaedad, hindi na-address. Kaya bumagsak yung natin, yung employment natin. Opo. In terms of percentage, dito sa taon na to, parang tumataas ang content sa nakaraang buwan, no? Pero
compared to last year, talaga medyo may bumaba talaga. Opo. Sir Sergio, curious lang po ako, yung mga employer po ba natin, ang mga nagiging employer sa bansa, nadadagdagan po ba or nababawasan or pantay lang, may nadadagdag, meron ding nababawas po? Alam mo, ang hindi masyado nakikita ng mga kababayan natin, yung mga empleyado natin nasa mga 52 million ngayon nasa labor market, no? 86% of that nasa informal sector. 84%. Yung 16% nandun sa formal sector, no? Yung formal sector, mga enterprises, ang problema, doon sa 16% na yung mga kumpanya na covered ng mga minimum wage, uh, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, yan, 90% yan micro. Ha? 8% is small, wala pang 2% yung medium tsaka large, no? So talagang dati naman istorya ng micro na every year may mga pumapasok, may nagsasara. Ngayon marami nagsasara, walang pumapalit masyado. Kaya yung mga employment nababawasan din. Compare sa other babayan, sila tuloy-tuloy ang paglagong ng tayo, kahit tumataas yung ating GDP, nung iba ngayon napakababa, nilalampasan pa rin tayo ng iba, iniwanan tayo. Dahil walang investors tayo, ulan din ang mga turista. Opo, common po naririnig natin, Ginoong Sergio, pag umaalis po ng bansa ang presidente natin, merong mga state visit siya, naririnig natin yung mga katagang mga pledge, no? At yung pag-i-invest, no, yung halaga ng investment pledges. Sa karanasan nyo po, mga ilang taon po ba bago maisakatuparan yung mga klaseng ganyan? Yan po ba ay agad-agad or umaabot pa ba sa next administration bago maisakatupar o bago maging operational yan na dagdag talaga na hanapan ng trabaho ng ating mga kababayan po, Ginoong Sergio? Alam mo, dahil nga medyo nahuhuli tayo sa investment at sa nakakatulong yung ginagawa ng presidente na he goes out of his way to attract investment. Yung huling biyahe, halimbawa, na may mga kasama naman kaming siya private sector na sumasama doon, so sa Japan, I think the pledge was about $3.4 billion na investment. Yan ay hindi agad-agad. You're talking of 2 to 5 years bago yan. Ang estimated jobs yan, mga 10,000 jobs yata. At kung madadagdagan pa, magandang dating ng investment in the medium term yan, 2 to 5 years, dadami pa yan. Dumating din dito yung presidente ng Vietnam. Vietnam, no? Marami ring pinag-usapang pledges. Alam mo naman yung Vietnam, nilapas-lapasan tayo. They are saying na dapat yung trade natin na nasa $2 billion lang ngayon, parang pinag-uusapan palaguin hanggang $12 billion, no? Tall order yan, no? At masyadong malaki ang advantage sila sa trade sa atin, no? Positive sila sa atin dahil naghahabol. So hopefully, kahit na hindi umabot sinasabing 10 or $12 billion in the next few years, sana man lang maiangat natin yung trade natin at makabawi tayo sa talo natin sa Vietnam. Marami ring employment na magagawa yan. Opo, at meron din po ba ng mga pledges na talagang hindi rin natutuloy maliban dun sa nabanggit niyo pong possible 2 to 5 years bago maisakatuparan? Well, totoo yan, lalo na yung mga countries na nagbigay ng mayroong mga usapang investment
Pero may mga countries na nagbibigay ng warning sa mga investors nila na umiwas muna sa Pilipinas ngayon. Basically, because of perceived political instability, plus the fact that sana kung naging successful tayo na makumbisi sila na masosolve natin itong scandal sa flood control scandal, sana baka magbalikan yung iba or tayo mapili naman sa investment. Pero nangyayari, lumalala pa yung distrust nila dahil wala nangyayari dito sa flood scandal solution. Opo, Sir Serge, magandang gabi. Si MJ po ito. Sir, bakit po nakakawala ng tiwala sa mga investor ito pong flood control scandal? Well, kasi it started from the biggest corrupt budget na sinasabi lang noong 2025, no? Ang problema, dapat sana po-focus tayo ron, pero nawawala tayo ron hindi no? Naglagay tayo ng ICI, wala nangyari, no? Tapos yung investigation sa Kongreso, yung investigation sa parang hindi rin happy ang mga tao. Parang hinahanap nila sino ba talaga ang mastermind, sino ba talaga ang paparusahan. Walang nangyayari. Marami hanggang yung kwentuhan lang, So, hindi sila satisfied na masosolve to in the meantime. Tapos, nagbubukas pa tayo ng ibang mga pintuan, babalikan pa natin yung ibang administrasyon, pupuntahan pa natin yung ibang mga departamento, for instance. Samantalang dapat sana i-focus natin doon sa nakita ng mga foreign investors na nakitang sinusolve natin na hindi. Pinalalawak pa natin yung problema, lalong hindi naniniwala ngayon yung foreign investor, lalo pa ngayon nagkakagulo sa Senado, lalong hindi naniniwala ang na we will solve our problem in the short run. Sana nga, 2026, hopefully, kung nakita nila na may nangyayari, sana solve. Baka ma-attract na natin mga investors at yung mga turista. Opo. Sir, sa ating pong sitwasyon ngayon, sa ating panahon ngayon, base po sa inyong everyday trend, ano po mga trabaho na bakante pa na pwede pong pasukan po ng ating mga kababayan, especially po yung mga galing probinsya na gusto pong makipagsapalaran dito po sa Metro Manila? Well, nung una kasi, mas maganda ang sitwasyon natin ngayon. Nalong araw, maasa tayo sa agriculture, sa manufacturing lang. Ngayon, nadagdagan tayo ng services. Malaki yung services, tsaka yung remittances. Yan ang isang inaasahan. So, tsaka yung mga trabaho na hindi nasa formal sector, kagaya ng mga deliveries, mga kanya-kanyang isip ng negosyo, mapapasukan, yan, nagdadagdag yan, no? Yung services sector ang pinakamabilis lumaki. Sana yung infrastructure sana sa construction. Yung problema nga, dahil sa skandalo, maraming project na naput on hold. Sana, ituloy man lang yung malalaking project like transportation, yung mga gano'n. Dapat sana ituloy-tuloy yun. At pagbantayan na lang mabuti. No? Yung mining is contributing to us also. Yung tourism, although naiiwanan tayo ng kapitbahay, kahit paano lumalaki. Pero malaki iwan natin doon. No? Hindi so yun ang mga areas, yung sa electronics, yung kalahati nating export electronics, Tsaka yung mga BPOs natin, ahead tayo riyan. Maraming pupunta rito dahil yan. Opo, sir, sa inyo pong, syempre, ang mga employer po, ang mga bossing, kaya po nakakapag-employ, ay may negosyo. Sa panahon po natin ngayon, at present times, Sir Serge, feasible pa po bang magnegosyo? Dahil po, nandiyan pa rin po yung banta ng yung pagtaas sa presyo ng langis dahil po sa Strait of Hormuz at ang walang katapusan po na bangayan ngayon sa gitnang silangan.
Actually, sa totoo lang, hindi naman tayo dapat apektado masyado ng Strait of Hormuz eh. Mm. Dahil marami nag-o-offer ng na hindi naman dumadaan dun eh. Although 20% nga lang dumaan sa Strait of Hormuz, napakalit naman ang requirement natin para maging problema natin yun eh. Maraming pwedeng panggalingan at maraming presyong pwede tayo makuha. So hindi dapat problema. Napalaki lang natin yung problema kasi mawawalan ng supply. Hindi tayo mawawalan ng supply. It's just a question of price. Opo. Sir, sa inyo pong pagtaya ngayon, may upward trend na naman, no? May pagtaas na naman sa presyo ng mga produktong petrolyo. Hanggang saan po yung threshold na kaya po ninyo para po mapanatili po ang status quo sa mga produkto, serbisyo na hindi po magtaas at yung pagpapanatili po ng trabaho ng libo-libo po na yung mga manggagawa? Alam mo, ang hardest hit dyan will be the small ones. Yung mga micro-industries, marami nagsasara. Dahil hindi nila kaya yung presyo. No? Konting dagdag lang sa cost nila. Very marginal ng operation. Yung some of those in the small, na 8%, yan, medyo mahaba-haba PC ng mga yan, no? Yung medium tsaka yung large, kaya niyan. Kaya malalim ang busa, no? So, wag lang magtatagal masyado. So, yun ang problema, yung maliliit na ayuda lang ang inaasahan. O kung hindi ka, alam mo naman kasi, yung inflation naman, tulong-tuloy yan, no? Pag tumaas yung presyo ng bilihin para sa small, or sweldo, ipapatong nila sa presyo nila. Kung hindi na kaya ng merkado bilhin dahil tinaas, nagsasara na lang yung mga yan, no? O ngayon, pag tinataasan naman yan, chain effect naman yan. Mapapansin nyo, hindi ba, nung unang gusto gawin, magtaas ng pasahe, na although politically good yun, mabuti naman si Presidente, na advisean siya ng mga cabinet siguro niya na pag tinaasan yan, mas maraming mapiperwisyo. So, ang ginawang solusyon, ayudahan na lang yung mga may-ari ng jeep tsaka yung mga drivers kasi lalong masakit kung lahat pag nagtaas, hindi makayanan ng mga pasahero. Opo, huling topic na lang po, Ginong Sergio. Ito pong negative 15 na net satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. Nakaka-apekto rin po ba ito, lalo na sa sektor na hinahawakan niyo po? Well, actually naman, some of those survey, you have to take a grain of salt eh. Depende kung sino nagpa-survey ko minsan, depende rin kung marami namang house sharing survey, hindi malaman kung sino nagsasurvey. So, of course, nakaka-apekto kung yan pero hindi dapat ang tinitingnan diyan yung pagpapalit ng gobyerno basta stable kahit hindi naman interesado ang ang investors Ang importante riyan yung stability ng gobyerno.